We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Isugidan nyo ko kung sino ang pinaka-grabe nila nga karibal. Okay? Mike Tyson. Sino? Holyfield. Okay. Mga Gen Z, wala na niya kabaloya. Si Magic Johnson. Si Larry Bird. Okay. Ari-ari, balaan yun eh. Si Juan Manuel Marquez. Manny Pacquiao. How about Coca-Cola? Pepsi? Sila nila namit gid sang Pepsi, do Coke iya sabor. How about God? Sino ang greatest rival sang Dios? Sila sang iban si Satanas. Wala may magpili kay Satanas. Wala sang iban kundi kwarta. So subong amo ang last naton nga series sang aton nga theme, God's Greatest Rivals. And ang last subong nga pagatun-an naton is affluence. It means manggad, kwarta, or money. When you say affluence, it means abundance of property and wealth. And now mabasa kita sa aton nga text diri sa Matthew 6:24. Ready? Read. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you sang ini nga adlaw nga imo ginhatag sa amon. Thank you, Lord. Maayo ang tsimpo, maayo amon nga lawas. Kag upod namon amon nga pamilya. For those Ginoo nga go through sa mga suffering sa ilang nga kabuhi, we pray nga ikaw gid Ginoo magamit sang ilang nga need. And we know that all things work together for good to them that love God. Lord, sa sining adlaw updi kami pabatsyag sa amon ang imo nga presensya pagi sa balaan nga espiritu. Tagay kami sang kaalam nga maintindihan namon ang imong nga pulong agud to maaplikar gid namon dayon sa amon nga kabuhi, so that hindi kami madayaan sang yawa kag mahimaya man namon ang imong nga ngalan kag mahimo namon ang imong kabubuton. Buligi man ang imong nga kubos nga alagad sa pagpatpat sa imong nga pulong, gamita ako Ginoo sini nga adlaw kag subong man sa amon nga tanan makaangkon kami sang blessing halin sa imo. This all we pray in Jesus name. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ang Bible or si Jesus, klaro nga nagasiling in Matthew 6:24, nga wala gid sang isa ka tawo, no man can serve two masters. Hindi pwede nga duwa ang aton nga agalon. Dapat kainta niya ang isa, isikwaya ang isa, kagigugmaon ang isa. And then he said, or he will hold to the one, maupod siya sa isa, and then baliwalaon niya ang isa. Because we cannot serve God and money. When you say mammon, it means money or affluence, kwarta or wealth. Subong, ang title sa aton nga mensahe, Affluence Numbs the Conscience. Ang kamanggaran or ang kwarta, when you say numb, it means nagapakabalan. Numb, hindi ka kabatsyag. Ang kwarta, madamo ang kwarta, nagapadamol, nagapakabalan sang aton nga konsyensya. Mayara sang saying that affluence is the anesthesia of the soul and heart. Hindi ka batsyag kung kaysa aton nga tagipusoon, kung galagas kita sang madamo nga kwarta. Now, subong, paano ta mabalaan? Paano ta mabalaan? Kung
nagahigugma na kita sa kwarta. Gusto niyo na mabalaan? Amen? Pastor, paano ko mabalaan nga gapalangga na ko sa kwarta? Kag ginabayaan ko na ang Ginoo. Ari subong mabalaan naton. Hindi lang kamo ma-hurt, but natabo man ini sa akon. Number 1, kung ginasacrifice naton ang worship for work. Ginabaliwala naton ang pagsimba sa Dios, kag ginauna naton ang aton nga trabaho. Ano bala ang nagakatabo sa aton kung matamaan kita sang obra? Ano matabo sa aton? Kapoy kita. Mangin exhausted kita. Matak-an kita sa mga bagay, kay stress na stress kita, and wala kita tsimpo mamalandong or mag-intindi sang pulong sang Dios. We prioritize work than worship. Si Jesus nagsiling sa may Luke 10, amo ining pinaka-greatest nga commandment. That is why kinanglan ta iniintindihon. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, kagano ang balya, with all thy strength. Now, kung kapoy-kapoy ikaw sa obra, bisan nagasimba ka pa Domingo, ano matabo sa imo? Wala ka na gana sa espirituhanon nga bagay. Do ginapilit mo na lang imulaw. Makadto ko sa simbahan, tuyo ko galing. Gila nga. Woo! Di bala mo na? Ginapilit naton kaugalingon. Kag siling ni Jesus, kung higugmaon ta ang Dios, deserve yan na ang bilog ta nga kusog. Mga kig na sa, mang-imon na sa, nga digto ginubos naton sa aton trabaho. Si Nehemiah, you know Nehemiah, siya na nagduso gid kag gingamit sang Dios nga magpatindog sang wall sa Jerusalem. Di ba lang exile sila sa Babylon? Wasak to ang ilang lugar. And then si Nehemiah nagpangasubo, kita sa ni King, ano ganito? Ni King Ahasuerus or ni King Artaxerxes. Isa lang na sila. Kita nyo na ang king na sa 300 nga pintas-pintas. King of Persia. Siya na ang gintandog sang Dios nga magbulig kay Nehemiah nga magpadala materyales para ikudalan ang Jerusalem. So nakudalan na ni Nehemiah o sa mga tao digto ang Jerusalem. Ara naman ang templo. Anong natabo diri? Nehemiah chapter 13, verse number 15. In those days, kita ni Nehemiah, saw I in Judah some treading wine presses on the Sabbath. Wala na kontray, may pader na sila. Karon ang mga tao nangin masako sa ilang negosyo kag trabaho. Bisan Sabbath day, adlaw sang pahuway kag fellowship sa Dios, talaga trabaho sila. And bringing in sheaves and lading asses, as also wine, grapes, figs, and all manner of burdens which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. Grabe nga baligaanay. And I testified against them in the day wherein they sold victuals. There dwelt men of Tyre also therein. May iban nga mga tao halin sagwa nagasulod, which brought fish and all manner of ware, and sold on the Sabbath unto the children of Judah and in Jerusalem. Now, ang mga tao sagwa, man nilaya sang layis ang Ginoo sa mga kaanakan niya. Karon, kay nagasulod sila nagabaligya, ang mga anak sang Dios, Israelites, nangin masako man, bisan adlaw sang Dios. So wala na nila ginatagaan importansya ang Ginoo. Then, Nehemiah, I contended with the nobles of Judah
and said unto them, What evil thing is this that ye do? Mangkot ka mo, ti pastor, ano ba? Malain ang ginimo ko. Tiyambal ni Nehemiah, what evil thing is this that ye do? And he said, and profane the Sabbath day. Ginaguba nyo, ginabaliwala nyo, wala nyo na ginarespeto ang adlaw sang Dios. Verse 18, did not your fathers thus, and did not our God bring all this evil upon us, and upon this city, yet ye bring more wrath upon the Israel by profaning the Sabbath. Siling ni Nehemiah, uy, basin nalipat ka mo. Mga utod, nalipat ka mo. Kung nga, ginsulong kita sang Babylonians. Kung nga, ginwasag aton nga syudad, kag pungsod. Balaan nyo anong rason? Wala ta. Naghatag sang adlaw sang Dios. Karon, ginpabalik kita sang Dios sa iyang kaluoy. Ari kita subong nagasimba. Nami ang aton nga kaimtangan. Himuon ta patuliwat. Nga ginhukman na tagani sang Dios. Ang muni gina-remind sa ila ni Nehemiah. Siling ni Nehemiah, gusto nyo nga magbalik kita sa dati. Gusto nyo nga sunugo naman ni sang Dios kag i-desolate sang Dios aton nga pungsod. Verse 19, and it came to pass that when the gates of Jerusalem began to be dark before the Sabbath, si Nehemiah, he commanded that the gates should be shut. So lang niya, siradhin niyo ang ganhaan nga wala sa may masulod, and charge that they should not be opened till after the Sabbath. And some of my servant set I at the gates, that there should no burden be brought in on the Sabbath day. And then he said, then I testified against them, and said unto them, why lodge ye about the wall? If ye do so again, kung liwaton nyo pa ini, I will lay hands on you. From that time forth came they no more on the Sabbath. Ano ginimo ni Nehemiah? Wala ilang ginsuggest nga magpahuway. He enforced it to stop. He knew that if they prioritize work over worship, they would lose their spiritual identity sa liwat. In application sa aton, kung grabe aton trabaho, waswas nga trabaho. Wala na tayo tsimpo sa aton nga Ginoo. Ano bala na ang nagapa-exhaust sa aton? Nga gadula aton nga paghigugma, kainit sa aton nga Dios. Number 1, trabaho. Sa mga estudyante, pagtuon. Ibala? Iban sa ila, hindi ko anay ka simba, pastor, hindi ko anay ka attend kay grabe practice namon saot sa eskwelahan. Araw pa. Aw sa saot, gid lang ibaylo mo ang simba mo sa Dios. Saot lang na iya. Pwede ka da kasaot, ikaw lang isa. Pastor, may group study kami. Group study? Really? Kaagi man tayo estudyante mo? Does Sunday belong to the Lord? Yes or no? Kung ara ka mo sa Saudi, Biyernes, ila nga Sabat. Diri sa Pilipinas, Domingo among wala obra. Nang karon kun may obra ka, ngita ka sang adlaw nga isa ihatag mo sa Ginoo. Wala kaso. Hindi man kinahanglan diri ka gid masimba or Domingo ka gid masimba, pwede ka man kasimba kung lain nga adlaw, basta gasimba ka sa Ginoo, ihatag mo saya isa ka adlaw. So, dapat mahatag tagid ang iya sang Dios. Hindi ta na iya pagbaylo ang worship sa aton nga trabaho. Giving God the leftovers is our energy is a sign that work has become the true master and not Jesus. Kung gamay lang nga energy, kusog ginahatag ta sa Dios,
nagapamatuod nga ang aton nga boss, ang aton nga agalon, among aton trabaho, hindi ang Ginoo. May verse ka, Pastor? Ang Rio verso, galagapok. Psalm 100 verse 2. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kung stress na stress ka, nahimo mo ni ayhan. Yung kapoy-kapoy, lawas mo. Tapos makadto kong Domingo. Can you serve the Lord with gladness? Kung may mga nagapanawag to sa imo nga trabaho, mga order, kag mga back job, kadto ka sa Ginoo, gakalipay ka ayhan, magsimba. O kung nagaugot ang imo nga tagipusoon. He said, come before His presence with singing. Samtang nagapalapit ka pa lang, wala ka pa sa simbahan, nagakanta na imo kalag dapat kay masimba ikaw sa Dios. Mahimo tani ayhan sa Ginoo. Amo ni ang gina-require sang Dios sa aton. Amo na ang galain permi ang buot sang Dios because our God is a jealous God. Siling ni Jesus in Matthew 26:40 to 41, upod yato iya nga mga disciples sa may Garden of Gethsemane, siling niya, updi nyo ko, kay amo na ini ang last nga gabing upod nyo ko. Pangamuyo kamo. Updi nyo ko, kay grabe ni nga agyan ko subong. Nangamuyo man to si Jesus. Pagbalik ya, ang mga disipulo ya, tulog. Siling niya, what? Could ye not watch with me 1 hour? Hindi ka mo pwede kapulaw o pod ko isa ka oras? O sa aton diri ang worship ta, 2 hours or 3 hours? Hindi kita bala kahatag sina sa Dios sang 3 hours or 1 day para sa Dios? Then He said, watch and pray that ye enter not into temptation. Ang inyo espiritu, huo, gusto niyo mag-alagad sa Diyos. Gusto niyo magsimba sa Diyos. Pero, ang inyo lawas, kapoy. Di paano na? We should change it. Don't sacrifice worship for work. Paano tamabalaan nga nagahigugma kita sa kwarta kag hindi na sa Dios? If we sacrifice God's warrant for winnings. Anong warrant na, Pastor Man? When you say warrant, it means a formal document or an authoritative command that gives someone the power to do something. Sa simple nga pamaagi, nga pulong, God's command or God's word. If we sacrifice God's command for ginansya, kabi, amo ina, nga nagapamatuod, nga nagahigugma na ta sa kwarta. So do not neglect to obey God's command, kay amo gid ina ang dako naton nga pagka-bankrupt or pagkaputo. In Psalm 19 verse 8, the statutes of the Lord are right. When you say statutes or statutes, it means pulong ya. Rejoicing the heart, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ang Psalm 19, nag-istorya about sa pulong sang Diyos. Verse 10, ang pulong sang Diyos, ginhambal ya, more to be desired are they than gold. Sobra pa na sa bulawan. Sobra pa na sa kinitaan naton or ginansya naton or kabi naton. Yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. And then he said, moreover, dugang pagid, by them is thy servant warned. Sa pulong sang Diyos, ginatudloan niya, ginawarningan niya ang mga alagad sang Diyos. And in keeping of them, there is great reward. Ang mga nagasunod sa pulong sang Diyos, may dako nga padya. That is why nahambal naton
nga kun wala ta gina-obey ang commands ng Dios, amo ina ang pinakadako naton nga pagkaputo sa aton kabuhi. Ang ginansya nami na siya kay ti makita ta secured kita financially. Kung magmasakit kita, mainog bayad kita sa ospital. Kung gutom kita, mainog bakal kita pagkaon. Mainog bayad kita sa tuition sa mga bata, bakal gatas. Pero panumdumon naton mga utod nga ang kwarta hapos-hapos gastuhon. Budlay-budlay pangitaon. Ginambal sa Bible ang kwarta may pakpak. Pero kung ibaylo ta ang pulong sang Dios sa kwarta, ginhambal niya, da kita maputo pila kadlaw. Da kita maputo. Ang 10 years nga accomplishment sang tao, pwede ihatag sang Holy Spirit sa imo isa lang kaadlaw. Kapati ka muna. Grabe pa nga budlay mo, pulo ka tuig. Pero kung nagsunod ka sa Dios, kibot ka, one day, ihatag sang Dios sa imo, wala ka pa na stress. Wala pa nagkalapudpod imo tuhod o kung dapadapa sa patay-patay. Wala ko gambal sa inyo, magtinamad ka mo. Gusto ko mangin mapisan kita. Pero hindi nyo pag-ibaylo ang pulong sang Dios, ang mando sang Dios sa mga ginansya. Siling diri sang pulong sang Dios sa may Judges chapter 2. Ari, dako gini nga lesson nga ma-learn naton diri nga istorya. Sa time ni Joshua. Di bala si Moses ang nag-lead sa mga Israelites halin sa Egypt, tabok sa may Red Sea, ara sila sa may wilderness, and then napatay si Moses, ang next nga leader, ginhatag kay Joshua. Anong matandaan niyo kay Joshua? Si Joshua, sikat sa iya ginpanghambal, nga sila nga, this book of the law shall not depart out of thine mouth. Di ba? Si Joshua, sikat, bangod siya itong nagpangsulong sa mga pungsod nga lagko-lagko. Jericho, Amorites, tanan nga mga nasyon, ginpang lupog pagi sa leadership ni Joshua. And then sila ni Joshua, sa nagtigulang na sa, choose you this day whom you will serve. Mga Diyos-Diyos. But as for me and my house, we will serve the Lord. Napatay si Joshua sa sininga time. Ara na sila sa may promised land. Ang mga bagong henerasyon, amo tong nagapuyo sa may promised land. Karon ang natabo sa may Judges chapter 2. After ni Joshua, nagbulos ang prophets. Amo si Samuel, and then nagsulod man ang Judges. Judges chapter 2, verse number 10. Lantawan nyo. Wala na si Joshua. And also all the generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them, which, look at this, which knew not the Lord. May henerasyon nga nag-abot, ay sa time ni Joshua, ginagwardyahan niya ang mga katawan ni Israel. Ginasawaya, ginatudluan niya. Sang wala na sa, ginambal sa Bible, may bagong henerasyon nga wala sila kakilala sa Ginoo. Nor yet the works which He had done for Israel. Wala man sila kabalo sa hinimuan ni Joshua sa ilang lugar. Wala sila gatuon history. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. Nagsimba na sila sa Diyos-Diyos. Verse 12, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. Ginpaakig nilang Ginoo. And the anger of the Lord was hot against Israel. And He delivered them into the hands of the spoilers, and spoiled them, and He sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies.
Ang natabo, kay layo sila sa Dios, hindi sila sarang mag-away sa mga nagasakop sa ila. Wawaw naman sila sa Ginoo. Amuni ang matabo sa aton nga kabuhi. Kung mas ginauna ta ang mga maginansya naton, kag ginasakripisyo naton, ang mga ginapahimo kag ginamando sang Dios sa aton. Ang pamangkot amuni. Nga ang ini nga henerasyon nga bag-ong tubo, wala sila kakilala sa Ginoo. Kay sino ini sala? Para sa inyo, kay sino ini sala? Si Joshua yan na, patay na to yan. Di naman to siya magbangon, liwat ka magtudlo. Sino ini sala? Iya ka Diyos? Kung dumdumonyo, wala pa sila nakasulod sa promised land, ginmanduan na ang Israelites sang Dios sa Deuteronomy chapter 6. Ari lang tawan nyo. Wala pa sila kasulod. Siling sang Deuteronomy 6:7. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Ang pulong nga ni sang Dios itudlo nyo sang mapisan sa inyo nga mga kabataan. Paano ni itudlo? Shall talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Kung pwede nyo ipapilit sa ilang agtang para makita nila pirme ang pulong sang Dios. And thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Sila kung isulat nyo ni sa inyong ganhaan, kag poste, himuan nyo. Verse 10, and it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land, kung dalon ng kamo sang Dios, sa promised land, nga iyagin promesa unto thy fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not, houses full of all good things, which thou fillest not, wells dig, which thou diggest not, vineyards and olive trees, which thou plantest not, when thou shalt have eaten and be full. Siling sang Dios, basi magkaon kamo, kag mabusog kamo, kag magkampante kamo tanan. Then beware lest thou forget the Lord. Ito yung pamangkot sa parents. Sang san-o ang last time nga nagtudlo ikaw sa imo nga kabataan parte sa Dios? Sang san-o ang last time nga nagtudlo kita sa ila parte kay Jesus? Parte sa pagigugma sa Dios, parte sa pagtuman sa Dios, parte sa pag-alagad sa Dios. Sang san-o. Ginasugo kita sang aton Dios nga nagluwas sa aton ina responsibilidad nga tudluan sila. No wonder atong mga bag-ong tubo nangingunggong sa pulong sang Dios kay wala may nagtudlo sa ila. Kadto kita sa issue subong sa sex bomb dancers. Gainit gining ulo. Hindi wala man ko ga-condemn, no. Pero ang ginaano ko bala ang mga manunudlo. Ini si Jopay, sila nga Christian man ko. Pero antes ko nag-join sa concert sang sex bomb, namangkot ko ya kay pastor. Siling ko, pastor, maging masamang tao ba ako? Balik awat sa ako mag-Tagalog, no? Mangin malain ko ba lang nga tao kung magsaot ko balik sa may sex bomb? Siling sang pastor, ano ba ang una mong naging trabaho? Anong unang natutunan?
Binigyan ka ni Lord ng talent. Ano ang binigay sa iyo? Kumanta at sumayaw. Di, pag gusto ka na dakon, ano mo na? Very bright nga pastor. Wala man itani kaso, kung hindi ka magpakilala nga Christian ka. Kaya wala ka man ginapilit ni Jesus nga sundo ng iya ginambal kung hindi ka Christian. Pero kung Christian ka, kag nagapakilala ka nga Christian ka, ano gani butsilingon sang Christian? Follower of Christ. Hindi lang believer. Follower, it means nagasunod ikaw kay Jesus. So kung nagasunod ikaw kay Jesus, sino ang masunod? Ikaw kung si Jesus? Si Jesus eh. I wonder kung nabasa ni isang pastorya. 2 Corinthians 5:16. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Di mambal, for example, ang prostitute nga nagbago. Ang balya, Pastor, pwede ko kabalik sa akon nga trabaho sang una, paging prostitute. Tapos isabat sang pastor, ano ba ang trabaho mo noon? Nasa sayo na yon. Gasakit akong dughan kay may mga pastor nga amo ni ila nga pangtudlo. Ari ang pulong sang Dios. Hindi lang nga magsunod kamo sa pastor lang tahon nyo kung anong hambal sang pulong sang Dios. Amo na gani ginasugo kita sang Dios, kita gidya magtudlo sa kabataan naton. Kay hindi tanan nga mga nagatudlo kag pastor insakto. So they knew not the Lord. Ano ang bali Jesus? If any man will come after me. Ang butsulingon ni Jesus, ang bisan sino nga tao nga gusto mangin Christian, kay masunod sila sa akon, ano ang balya? Let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Masunod kita kay Jesus, hindi sa kalibutan. So Christianity should be defined by Christ, not by the world's standards. Ang pagiging Kristohanon, hindi dapat si Vice Ganda ang mahambal kung ano. Si Kristo ya dapat na magambal kay iya na ngalan ginagamit ta. Ano ang bali Paul? Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Hindi ta pagbabayan nga sila ang magpagusto kung ano ang dapat sa isa ka Kristohan. Mamba, judgmental si mong pastor. Ginahambal ko ni kay gatuon ko ya pulong sang Dios. Wala ko yaga pinalagpat. Balaan ko kung ano ang layi sang Dios. Sino matudlo sa inyo? Tao sa kalibutan? Ang mga tao nga sagad mag English kag maghatag sa mga principles in life without knowing the Word of God? Ako ang pastor. Ako niya trabaho, ako niya parte nga itudlo sa inyo ang pulong sang Dios. And sa parent, it is our responsibility not just to bring them to church, but to teach them the Word of God. Kaya kung hindi ta sila pagtudloan sang tsakto, parihos ni sila. Nga abi nila in tsakto man ang ginatudlo sa ila. Matalang-talang gid sila. Siling ni Jesus sa may John 14:15. O, sino ni kabalo nga verse? If ye love me. Anong balya? You keep my commandments. Not the sayings of the world, but you keep Jesus' commandments. Si Jesus, yasundon ta. Kung hindi kaya Christian, okay man lang na yan, wala ka man ginapilit sang Ginoo. Pero kung Christian kita, kinanglan taya magsunod kay Kristo. Number 3, paano ta mabalaan nga nagahigugma na ta sa kwarta?
if we sacrifice God's ways for wealth. Kung ginabaliwala ta ang mga pamaagi sang Dios, kaginauna naton ang manggad. Isaiah 55 verse 8, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. May mga pamaagi kita kung kaisa nga kanami man bala, idealistic, kag do ina balang makasulbar sa aton nga problema. Pero lain abing pamaagi sang aton nga Ginoo. Especially kung kita nagasunod sa Dios. Sundon tagidi ang pamaagi sang Ginoo. Hindi nga aton diskarte sa kabuhi. Kita diskarte para makakwarta, para makasupot, o kung para makaangkon. Pero basi, hindi ini santo sa mga pamaagi sang aton nga Ginoo. Si Prophet Balaam, iban sa inyo kakilala na ni Isaiah, kay amo ining time nga ang children of Israel nakatabok na sa may Red Sea, ara sila sa may wilderness. Nag-agay sila sa may Moab. Si King Balak, ang king of Moab, nakulbaan. Iti kita nila, damo-damo mga Israelites. Kag nabatian niya, nga ginpangperde nila ang mga dagko nga mga pungsod. Siling ni King Balak, kay Prophet Balaam. Balaam, pwede mo i-curse ining children of Israel para kung i-curse mo sila, hapos na lang kami magperde sa ila. Siling ni Balaam, hindi ko na mahimo. Ginabless ni sila sang Dios. Padalaan siya sa mga servants ni King Balak. Ano gid bala gusto mo, Prophet Balaam? Pilagid. Siling ni Balaam, bisan tagaan pa ko ni King Balak sang isa ka balay nga puno sang bulawan kag pilak. Hindi gid ko madala. Pero pabilin ka mo anay, hindi ka mo anay magpuli, kay mga muyo ko sa Dios subong nga gabi, basi magpasugot sa. Katatlo nga balik-balik. Pagka the next day, wala na sa ginhambalan kung pila ang sukot siya na lang nang himos. Upod ang iya nga asno, nagsakay pakadto kay King Balak. Makuha sang inugsuhol sa iya. Una-una hindi sa dalaloon. Pero everyone ko know has a price. Tiyan mo ni si Prophet Balaam. Sakayang iya nga dangki, tingalayang dangki hindi magdiritso. Ginabunggo sa sang dangki sa may pader, piyak kag piyak, nadunot iya nga mga tiil. Pakdol iya dangki. Ano ka nga ginamo mo ko ni? Uy, gapati sa akon. Uy, dugay naghambal na iya dangki. Pila na ko katuig nga nag-aalagad sa imo. Ginabakol mo ko subong. Di kay way kagasunod sa akon. Ang tawa ko may anghel. Gibuksan sang Dios iya mata. Arang anghel. Tapson tani iya nga liog ko magdiretso siya. Siling sa anghel, ari ko di subong. Kay tiko ang imo nga dalanon. Yung way labot sini, si Prophet Balaam, nagsigi pagid lagas kay King Balak. 2 Peter chapter 2 verse 15 and 16, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor. May ara way of Balaam, who loved the wages of unrighteousness, but was rebuked for his iniquity, that damned us, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet. Sa aton balang kabuhi, sa matagad laud-law nga tanan, hindi ta na pagulaton nga may sapat pa nga magsabat sa aton, kag sabdungon kita sa mga tinunto ta nga ginahimo. Kung kaysa ginabunggo ang ulo tas ang Dios para
Uy, Lord, sala ni ginobra ko. Isa ka-disgrasya kita. Isa ginagabaan na ta. Wala man tagyapon ka batsyag. Kabalan gadya. Hindi na pagulatang ang ido mo makagat sa imo. O kung ano da gamiton sang Dios. O kung paros kay Jonah nga gintukob sa asang balyena, no? Basi sa imo ya buaya matukob sa imo. Hindi na pagulata. Kung balaan ta nga sala ang aton dalanon, hindi na pagsigiha. Imabudlay kisa, bisan malain, bisan gabinutig kita, bisan mangawat kita, bisan manghalit kita sa iban nga tao, basta kwarta, lagso naton. Hindi na iya dalanon sang aton nga Dios. 1 Timothy 6:11 and 12, verse 9 and 9. But they that will be rich, sila nga nagagusto nga mangin manggaranon, nagakahulog sa temptasyon kag siod. And into many foolish and hurtful lust. Kag sa mga madamo nga binuang kag masakit nga kailigbon, nagalumos sa mga taho sa kagubanan kag kahuy-anan. Kay ang paghigugma sa kwarta amo ang ugat sa tanan nga kalautan. Which while some coveted after, ang mga nagahandom sini, kag naglagas, they have erred from the faith. Nakasala sila. Nakasala sila sa ginahambal sang pulong sang Dios. Kag ginabuno nila ang ila kaugalingon sang mga madamo nga mga kasakit sa kabuhi. Di kita malang gali nagabuno sang aton lawas. But thou, ari application sa aton, kung ikaw anak sang Dios, thou man of God, flee these things. Palagyuhan mo na ang mga malain nga diskarte and follow, sundon kag lagson naton ang pagkamatarong, pagkadyusnon, ang pagtuo, pagigugma, pasensya, pagkalulo. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. It means magambal ikaw nga lay hold on eternal life, hindi para maluwas ikaw. Ang kaptanta, ang eternal life nga ginaaman sang Dios pila kadlaw. Dra kita maga-focus. We should lay hold on things above, not on things on the earth. Whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Kung amo na ang ginagpangabuhi naton, ginawali mo sa madamo kung anong insakto nga pagpangabuhi sa kabubuton sang Dios. Ginalantaw ka sang tawo. Ginabasa sang tawo ang aton nga kabuhi. Many witnesses. Matingala na sila nga mag-question, nga amo ni ang iya nga kabuhi. Nga hindi ni siya dalok-dalok. Nga hindi ni siya bintahuso. Nga kanami sa iya. Nga kaaluan sa iya. Nga nagasimba sa. Nga katutom sa iya. Nga kabuot sa iya. Ginapakita mo ang insaktong nga pagpangabuhi sa mata sa mga tao para mapapalapit sila sa aton na Diyos. Hindi kita maglagas sa mga material nga bagay. Doon naman ko sa una, nagawali ko sa lapas. Ara siya ng nida. Bala na ng nida, dinong Henry. Mga taga-lapas, Dre, sino bilin? Sila na ang bilin. Siling ko, gamotor ko to. Siling ko, Lord, do ka budlay. Kiti, kung gamotor ka, dala mo ang laptop, dala mo ang projector. Mayo lang kay, wala ko ginadalang screen, kabudlay. Tapos ulanan ka, initan ka. Siling ko, Lord, budlay, Lord. Kung motor lang ko gyapon, pwede gaan mo ko sang salakyan para kung mag-ulan, hindi ko mabasa or hindi ko amoy araw kung mag-abot ko sa walihan ko. Siguro kita man sang Ginoo nga ang gina-desire ko para man sa iya, igaan niya ko salakyan. Tama raw, FX. Fifth hand na ni, fifth hand. Ambot, pila na katao nga nagamit ni. Inabalang kung mag-drive ka, ginabili niya ka sa tunga dalan, amo na, ginatag sang Ginoo sa akon. Tapos kung magpundo ka, gatagas ang mga asayte. Doon naman ko sang una, kadto kami sa Gojucate, upod si Brad Jumar, drive ko,
Ala, hindi kasaka. Ginatulod na nila. Ginatulod na nila para makalambot kami digdo sa may Gojokate. Di okay man. Saka man, kapanaog man. Yung sa ulihi, Lord, pwede mo ni islan. Gina-islan man siyang Ginoo. Pero basta para sa iya. So, Lord, mas mayo, guro, tagaan mo ko sang bag-o nga computer. Siling ko ba, pila nga daan na, sobra 100,000 nga daan baklan ang Apple Mac. Kibot ko dugay-dugay, may naghatag. Libre. Lord, pwede ko tagaan mo ko asawa? Dugay-dugay aka na. Siya pa nagapamilit. Joke lang. Lain na ng istorya. Manog 2 years, wala kami bata. Lord, kami bata. Lord, gaan kami bata. Kagang ginapangayo namon, Lord, lalaki man ang ginhatag sa Ginoo. Advance pa. Kay 8 months pa lang, nagwa na siya. Grabe ang Ginoo. Kung ang aton nga handom nagasunod sa ways ni Lord, God will find ways. Hindi lang BDO ang ga-find ways. Ang Dios gapangita pamaagi kung kinahanglan ta para sa pag-alagad sa iyo. Ihatag na sang Ginoo. Sila ni Jesus in Matthew 6:33. Sino sa inyo wala kabalo sini nga verse? Pwede naton basahon? Okay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung Christian ikaw, and you are so focused sa manggad, kag material things diri sa kalibutan, pag abot mo to sa langit, wala na value digto. Kaya ang ginatapakan sang tiil sang tawo, streets of gold. Hindi na nato kinahanglan. So kung ato na lang nato tanan gidman ang mga ginahandom naton, hindi tayan maka-diretso na lang focus things above, not on things on the earth. Sa inyo nga wala pa nakakilala sa Dios, kag nakasulod sa ginarian sang Ginoo, kinanglan naton nga pangitaon ang right way para makasulod sa kingdom of God. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Affluence numbs the conscience. Number 1, paano ta mabalaan kung nagigugma na kita sa kwarta? If we sacrifice worship for work, if we sacrifice God's warrant for winnings, and if we sacrifice God's ways for wealth. The devil may tempt the soul to fall, but affluence whispers, we need no God at all. Ang panulay, makatimtar sa aton nga mahulog kita. Pero ang kwarta, nagahutik sa aton dulunggan, nga hindi ta kinanglan ang Dios. Anchor your heart to the master call, for He is the only one worthy of all. Mga muyo kita. Amay namon nga langit noon, sa sini nga adlaw, nabatian namon ang imong nga mensahe. And Lord, gapangamuyo kami. Nga hindi lang namon Ginoo nabatian ini, kundi dapat Ginoo ikabuhi ini namon sa matagal adlaw nga tanan. And kinanglan namon sang mabugat kag mabudlay nga desisyon ang amon humanon sa pagpili sa kwarta gid man o kung sa matudtuod namon nga agalon. Hindi kami kapili Ginoo sa duha. Kinanglan namon bayaan ang isa kag maghakos sa isa. And Lord, I pray nga ang mga nakabati sini nga mensahe makahuman sang insakto nga desisyon. Buligi kami because I know and we know mabudlay ni Ginoo, especially
Kung may mga utang kami, Ginoo, nga balaydan. Kung may mga ginasagod kami, Ginoo, nga mga kabataan, o kung lubong kami, Ginoo, sa amon nga negosyo. Kung kabos ang amon ginosweldo. Yes, Lord, mabudlay. Mabudlay. Pero Ginoo, siningation, ginasurrender namon ang amon nga understanding. Kag nagasalig kami, Ginoo, sa imo. Ikaw nakaibalo, kag nakakita sa tanan namon nga sitwasyon. Gusto namon, Ginoo, mag-alagad sa imo. Gusto namon mag-surrender sa ginakaptan namon sa amon nga kamot. Tudloi kami, Ginoo, nga hindi magsalig sa amon abilidad. Hindi magsalig sa amon nahibaluan, pangilala, negosyo, kwarta, tinipunan, o kung kabaskog sa amon nga lawas. Kung ikaw amon nga saligan, ang tanan namon nga kinanglan, ara na sa imo, Ginoo. Lord, kabay pa, buligan mo gid kami, Ginoo, sa paguman sa sini nga desisyon. And Lord, i-bless mo man kami. Kung sa tion nga magsunod kami sa imo, ipabatsyag mo sa amon, nga matudtuod kami nga gin-bless. Hindi lang, Ginoo, nga blessing, financial, kundi Ginoo, ipabatsyag mo sa amon, ang pag-bless mo sa amon nga health, sa amon nga relationship, sa amon nga peace, joy, kag sa mga tao sa amon nga palibot nga makita man nila nga matudtuod gid man kami nga mga anak sang Dios. We surrender to you everything now. In Christ's name we pray, we believe, and we obey. Amen and amen. We praise for